Ang duyan o hammock ay hindi lamang isang simpleng gamit na pampahinga. Ito ay may malalim na kasaysayan, lalo na sa mga sundalo sa Pilipinas. Noong panahon ng mga Kastila, ang mga sundalo ay kinakailangang makahanap ng mga paraan upang makapagpahinga sa gitna ng mga laban. Ang duyan ay naging popular dahil sa kanyang kaginhawaan at kakayahang ipagpatuloy ang pagsubok na buhay sa giyera. Madaling dalhin at mas mabilis itayo, ito ay naging paborito ng mga sundalo. Narito ang pinagmulan at simula ng paggamit ng duyan, hammock, ng mga sundalo sa Pilipinas. Impluwensya mula sa ibang kultura. Maaaring natutunan ng mga sundalong Pilipino ang paggamit ng duyan mula sa ibang mga kultura na mayroon ng tradisyon nito. Ang mga mandaragat at mga taong naninirahan sa tropikal na klima ay matagal nang gumagamit ng duyan bilang isang praktikal at komportableng lugar pahingahan. Maaaring naobserbahan ito ng mga sundalo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan o sa paglalakbay. Praktikalidad sa larangan. Ang duyan ay maaaring naging praktikal para sa mga sundalo sa larangan dahil ito ay magaan, madaling dalhin, at maaaring itayo kahit saan mayroong dalawang matibay na suporta tulad ng puno. Nagbibigay ito ng pahinga na nakataas mula sa lupa na maaaring makatulong upang maiwasan ng mga insekto, dumi at kahalumigmigan. Adaptasyon sa tropikal na klima. Ang mainit at humid na klima sa Pilipinas ay maaaring nagtulak sa mga sundalo na humanap ng mga paraan upang manatiling komportable. Ang duyan ay nagbibigay ng bentilasyon sa paligid ng katawan na maaaring mas malamig kaysa sa pagtulog sa lupa. Tradisyonal na paggamit sa Pilipinas. Bagamat hindi eksklusibo sa mga sundalo, ang paggamit ng duyan ay maaaring mayroon ng tradisyon sa ilang mga komunidad sa Pilipinas. Maaaring inangkop ito ng mga sundalong nagmula sa mga komunidad na ito bilang isang pamilyar at komportableng paraan ng pamamahinga. Sa paglipas ng panahon, ang duyan ay naging simbolo ng katatagan at pag-aangkop ng mga sundalong Pilipino sa kanilang kapaligiran. Mula sa mga bundok ng Cordillera hanggang sa mga baybayin ng Mindanao, ang duyan ay naging bahagi ng kanilang kwento. Kaya sa susunod na makita mo ang isang duyan, alalahanin ang mga sundalong nagbigay ng buhay para sa bayan habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento ng kasaysayan at kultura.